Now, kailangan mo pang mag-gain ng momentum. Tuloy-tuloy dapat yan. So, doon na tayo may papasok sa second issue natin, which is yung early announcement ni VP Sara na tatakbo nga siya for presidential election 2028. Tiniming niya to before the ICC trial, pre-trial, and before the impeachment case voting laban sa kanya. So, ano yung entailment nito? Ang pinaka-target talaga dito ni VP Sara is the Congress na mag-i-impeach sa kanya. Test of loyalty sa mga congressman. Kung yung talagang supporters niya ay mananatiling supporters niya at tutulungan siyang hindi ma-impeach, ayun, as a congressman, mag-iisip ka ngayon. Kung ako ay pro Sara, hindi na ako pwedeng bumaliktad. Kasi sure na si Inday natatakbo for 2028. Paano kung bumaliktad ako ngayon? Paano kung hindi matuloy itong impeachment niya? E di mananalo si VP Sara, malakas si VP Sara ngayon, e di patay ako. So masusolidify ngayon yung mga pro Sara sa Congress. Paano kung ikaw naman ay congressman na undecided? Siyempre, mamimili ka na. Sino ba ang kakampihan mo? VP Lenny or VP Sara for 2028? Eh malakas si Sara ngayon. And sure na siya natatakbo. May ICC pang parating. So ginawa niya nga yan kasi nga I think connected to sa strategy ngayon nila sa ICC. Etong strategy na to, then ICC, edi through the roof na yung momentum ni VP Sara. Now, this one battle, I think the Dutertes are willing to lose this. Losing means makasuhan talaga si PRRD sa ICC, diba? Makulong talaga siya doon at di na talaga siya makabalik sa Pilipinas, sadly. So, parang tinanggap na nila yun. Tinanggap na nila yun na hindi na makakabalik si PRRD sa Pilipinas. So, they just cut their losses na. Ngayon, naisip nila ngayon, paano ba natin to magagawa into our advantage? So, ang makukuha na lang nila dito is use this to win the presidential election sa 2028 for VP Sara. Like I said, hindi lang to simpleng legal battle. Hindi lang to simpleng right versus wrong. Merong nangyayari dito behind the scenes na galawan, political moves, political strategy. And this is just one battle of a big war. Yung war is the presidential election for 2028. Some politicians play a long game. Also, some politicians are willing to lose a battle just to win the war. From emotional pandering before the pre-trial, then itong opening statement ni Kaufman, di ba? Napakagaling talaga. Pag combinein mo yan, talagang pukaw na pukaw ang puso ng mga Pinoy dyan. Now, kailangan mo pang mag-gain ng momentum. Tuloy-tuloy dapat yan. Sa tingin nyo, kung wala ng bala, naubusan na ng bala si BBM at Pinklawan, Dilawan, wala na silang ibang maibabato pa dito sa Duterte. Starting from now, with this kind of momentum na meron sila. Sa tingin nyo, sino ang mananalo ngayon sa 2028 for presidency? Comment na lang kayo.